Sa isang iglap hiniwan ng asawa ang hita ng kanyang asawa. Pagkatapos ay kumuha ng gintong mangkok at sinalo ang isang buong mangkok ng sariwang dugo. Sa huli ay ibinuhos niya lahat ito sa tuyong lupa. Ngunit hindi inaasahan. Sa lugar na nabasa ng dugo ay agad tumubo ang isang lotes. At ang lotes ay naglalabas pa ng gininto ang liwanag. Dahil dito lalong naniwala ang mga tao na ang babae ay isang halimaw. Sigaw sila ng sigaw na dapat siyang patayin. Kahit ang bagong silang niyang anak ay hindi nila pinatawad. Direkta nila itong itinapon sa malalim na kabundukan. Akala nila kahit hindi ito kainin ng mababangis na hayop, ay mamamatay din ito sa gutom. Ngunit hindi nila inasahan na may lotes na tumubo sa tabi ng sanggol. Ginamit pa ang mga dahon nito upang takpan ang sanggol. At araw-araw siyang pinakain ng hamog upang mabuhay. Isang araw may matandang babae na napadaan dito. Wala siyang anak kaya itinuring niyang biyaya ng langit ang sanggol. Agad niya itong inuwi at inampon. Pinangalanan siyang Ning-an. Hindi inaasahan. Maagang nagpakita ng pambihirang talento ang batang si Ning-an. Noong 5 taong gulang siya. Ang matandang dilaw na baka sa nayon ay nagwala at sumugod kung saan-saan. Nagkataon na nasa tabi ng daan si Ning-an na naglalaro. Hindi inaasahan na bahagya lang niyang itinaas ang kamay. Ang 500 jin na baka ay naihagis niya sa ere. Pagsapit ng 10 taong gulang. At kumuha ng itlog ng ibon sa pugad sa tuktok ng bangin. Ngunit itinuring siyang kakaiba ng mga batang taga-nayon. Ayaw nila siyang kalaro, upang protektahan siya ng kanyang ina. Nagpalit sila ng pangalan at lumipat sa ibang lugar upang manirahan. At sinabi kay Ning-an na wala siyang pinagkaiba sa iba. Mas malakas lang ng kaunti. Sa ganitong paraan hindi kailanman namalayan ni Ning-an ang kapangyarihang nakatago sa kanyang katawan. Hanggang makalipas ang 18 taon. Bago pumanaw ang kanyang inang nag-ampon sinabi nito sa kanya na ang kanyang pinagmulan ay hindi pangkaraniwan. Maaaring may kaugnayan pa ito sa isang immortal. Kaya upang malaman ang kanyang pinagmulan, sinubukan ni Ning-an ang pag-aayuno ng mga naglilinang. Pakiramdam niya basta magutom siya, ay lalabas niya ang kanyang kapangyarihan. Ngunit ilang araw na walang pagkain. Bukod sa halos hindi makapagsalita sa gutom, wala namang ibang pagbabago. Halos tanggapin na ni Ning-an na isa lang siyang karaniwang tao. Hindi niya alam na magbabago na ang kanyang kapalaran. Sa araw na iyon may isang mandirigma na napadaan. Balak sana niyang pumasok sa bakuran upang umiwas sa ulan. Ngunit nang makita ang may-ari ng bahay, medyo nag-alangan siya. Nakasuot si Ning-an ng puting balabal. At may malamig at mapagmataas na aura. Hindi siya mukhang taga-mundong ito. Tahimik niyang sinulyapan ang lalaki. Ang isang paa na papasok sa pinto. Nararapat ba iyon? Ano ang nararapat o hindi? Pumasok ng walang paanyaya. Hindi iyon tama. Umisi ang lalaki. At hindi man lang nag-alala. Pati ang isa pa niyang paa ay ipinasok. Parang medyo napagod si Ning-an. Habang nagsasalita ay iwinasiwas ang manggas. Lumabas ka at isara ang pinto. Nagbibiro ka binibini. Bago pa matapos ang salita, ilang patak ng ulan ang biglang bumaril na parang palaso. Hindi nakaiwas ang lalaki. At agad na tinamaan. Sumabog ang mga patak ng ulan sa kanyang balat. Naghalo ang bakas ng ulan at nyebe sa kanyang damit. Labis na natakot ang lalaki. Hindi na siya nang ahas tumingin pa. Huwag na po kayong kumilos binibini. Aalis na ako agad. Pagkasabi nito mabilis na tumakbo palabas ng bakuran ang lalaki. At isinara ang pinto. Ang ilang kasamahan na sumisilong sa ulan sa hagdan batuhan. Nakita ang dugo sa kanyang dibdib. Sabay-sabay silang nagulat. Ano ang nangyari? Kuya, saan galing ang dugo? May eksperto, umalis tayo agad. Hinawakan ng lalaki ang kanyang dibdib. At labis ang takot. Halos sprint ang pagbaba ng bundok. Gulat na tinitigan ng ilan ang sugat sa kanyang katawan. Matagal silang hindi maisip kung anong sandata ang nakasugat. Baka ba patagong sandata? Pero nasaan ang patagong sandata? Umiling ang lalaki. Patak ng ulan ang ginawang sandata. Nakakasugat ng hindi nakikita. Ang babaeng iyon ay tiyak na hindi pangkaraniwan. Napakatakot. Naalala niya ang detalye noon. Bahagya lamang itinaas ni Ning-an ang kamay. At ang mga patak ng ulan ay parang patagong sandata na tumama. At siya ay nasugatan. Hindi man lang niya nakita ng malinaw kung paano ito ginawa ng kalaban. Ang babaeng iyon ay tiyak na isang nakatagong dalubhasa. Isang maestro ng martial arts. Sa sandaling ito si Ning-an na nakatayo sa bulwagan ay napabuntong hininga. Gutom na gutom at ang dahilan kung bakit siya nagugutom. Ang mas malaking dahilan ay halos mamatay na siya sa kahirapan. Ang katatapos lang na pagtutunggali, punong-puno ng malamig na aura. Mukhang may otoridad ng nakatataas. Sa totoo lang sobrang gutom lang siya kaya walang lakas magsalita. Mabagal maglakad dahil din dito. Talagang gutom na gutom siya. Sa sobrang gutom nakahiga lang at hinihintay tumigil ang ulan. Hindi niya inasahang may kumatok sa pinto. At napakabilis ng pagkatok. Balak sana ni Ning-an na magkunwaring patay. Sino ang mag-aakala na bastos ang taong iyon? Diretsong pumasok ng sapilitan. Wala siyang magawa kundi bumangon dala ang gutom na katawan. Walang nakakaalam mula sa gilid na bulwagan hanggang sa pangunahing bulwagan. Kung gaano siya nahilo at nanlalabo ang paningin. Bawat hakbang ay pakiramdam niya ay nauubos ang kanyang buhay. Ngunit sa wakas nakarating din sa pangunahing bulwagan.
At nagmasid sandali, ang taong iyon ay sobrang walang modo. At mukhang mabagsik pa, mukhang puno ng nakakatakot na aura. Paanong papapasukin ang ganitong nakakatakot? Kaya kinausap niya ito ng maayos. Sinubukang paalisin ang tao, buti na lang mukhang nakakatakot lang ang taong iyon. Ngunit madali namang kausap, at isinara pa ang pinto pag alis. Kumakalam ang kanyang tiyan. Sa sobrang gutom ni Ning-an ay parang gusto na niyang kumain ng tao, mas mabuting humiga na lang. Wala man lang maayos na kama rito. Isang higaan lang nagawa sa hilaw na kahoy at hindi pa makinis. Kailangan pa niyang pag-isipan kung paano mag-a-adjust sa bagong lugar. Talagang malas, hindi alam kung gaano katagal bumuhos ang malakas na ulan. Bagaman nagising siya dahil sa gutom. Nagutom na tulog nagising muli, paulit-ulit ito. Pinaghinalaan niyang ilang beses siyang nahimatay sa gutom. Nang sa wakas lumino ang langit, itinoon niya ang target sa likod na bundok. Ang mabuhay muna ang mahalaga. Nagpasya siyang dumaan sa hagdan-batuhan sa harap papuntang bundok. Titingnan kung ano ang makakain kakainin. Ngayon kahit anong may buhay ay kakainin niya. Pagpasok sa kagubatan, naghanap siya sandali, nagsimulang maghukay ng ligaw na gulay. May luha sa mata na nilunok ng hilaw ang 2 dahon para mabusog. At nag-uwi pa ng maraming ligaw na gulay na nakasabit sa kanyang damit. Gusto ni Ning-an ng lutong pagkain. Sa wakas nakahanap siya ng isang palayok na luwad. Mukhang palayok na ginagamit sa pagpapakulo ng gamot. Ngunit sa ngayon wala na siyang pakialam. Tungkol naman sa tubig, tinarget niya ang malaking tapayan sa bakuran. Kapag pinakuluan pwede nang inumin siguro. Sinala ang tubig at hinugasan ang mga ligaw na gulay. At naghanap ng tuyong kahoy na mahirap makita sa tag-ulan. Gumawa ng simpleng siga sa bakuran. Matapos may handa ang pagluluto, bigla niyang napansin ang isang problema. Nasaan ang apoy, hindi naman pwedeng gumamit ng sinaunang paraan ng pagkiskis ng kahoy. Bigla siyang tumingin sa pangunahing bahay sa hilaga. May manipis na usok pa rin sa loob. Sa makitid na mesa sa bulwagan, may isang insenso na nakasaksak sa insensaryo at nasusunog. Masiglang tumakbo si Ning-an. Halos walang laman ang mesa. Isang insenso lang ang nag-iisang nakasaksak sa insensaryo at nasusunog. Ngunit nang iunat niya ang kamay, may kakaiba siyang naramdaman. Dapat sana ay matagal na itong naubos at naging abo. Ngunit ngayon ay wala man lang pagbabago. Ganito kahaba nang dumating siya. Hanggang ngayon ganito pa rin kahaba. Patuloy itong nasusunog. Medyo nakakatakot, ngunit nanaigang gutom at instinct na mabuhay sa takot. Hinugot ni Ning-an ang insenso. At tumalikod para sindihan ang tuyong kahoy. Nang magkaroon ng apoy naging maayos ang lahat. Mabilis na nagliyab ang tuyong kahoy. At mabilis din kumulo ang tubig. May luha sa mata na inilagay ni Ning-an ang mga ligaw na gulay sa palayok. Parang nagluluto ng hotpot, niluto sandali at kinain. Amoy damo ang mga ligaw na gulay na ito. Hindi pa kasing sarap ng pagkain ng baboy. Ngunit nilamon ito ni Ning-an ng buong gana. Matapos ang ilang malaking subo ng mainit na gulay. Sa wakas ay nabuhay siyang muli. Matapos mabusog ng kaunti, tiningnan ni Ning-an ang kanyang damit na puno ng putik. Sinilip ang magulong pansamantalang kalan sa lupa. Agad na sumama ang kanyang pakiramdam. Paano niya kakayanin ang mga darating na araw? Sa kabilang panig ng nayon. Pagkatapos ng malakas na ulan, ang nayon ay may amoy ng putik at damo. Isa-isang lumabas ang mga taga-nayon upang linisin ang putik sa harap ng bahay. Biglang may sumigaw mula sa malayo. Bumaba na ang mga mandirigma mula sa bundok. Nagulat ang abalang mga taga-nayon. Mabilis na iniwan ang hawak at nagtago sa loob ng bahay. Hindi nagtagal, lahat ng bahay ay mahigpit na nakasara. Naging tila walang laman ang nayon. Sa isang bahay sa paanan ng bundok, yakap ni Wang ang natutulog na maliit na anak na babae sa sulok. Ang asawang si Wang Bo ay may hawak na asarol. Nerbyosong nagbabantay sa likod ng pinto. Sa panahong ito ang lakas sa pakikipaglaban ang pinapahalagahan. Ang mga mandirigma ay simbolo ng katayuan at kapangyarihan. Isa pa lamang ay sapat na upang takutin ang lahat, lalo na kung marami sila. Kahit maubos ang Fengxia Village, walang sino man ang makikialam. Ang mga yabag sa labas ay papalapit. Sarado ang bundok na ito. Kailangan nating umikot. Wala tayong magagawa, may nagbabantay sa tuktok ng bundok. Sino ang mangangahas na pumasok ng sapilitan? Nakunat ang noo ng pinunong mandirigma. Patuloy pang dumudugo ang kanyang sugat. Hanggang ngayon masakit ang buong itaas na bahagi ng katawan. Malinaw na ang babaeng nasa tuktok ay nagbigay lamang ng babala. Kung noon ay direkta siyang pumasok sa bakuran, marahil ngayon ay isa na siyang bangkay. Hindi akalain na may ganitong tao sa Fengxia Village. Habang iniisip iyon, lalo siyang natatakot. Bigla, isang iyak ng bata ang bumasag sa katahimikan ng nayon. Lumingon ang mga mandirigma sa direksyon ng iyak. Sa loob ng bahay namumula ang mga mata ni Wang sa pag-aalala. Paulit-ulit niyang inaalo ang anak na babae sa kanyang bisig. Ngunit kahit anong alo ay walang silbi. Patuloy lang sa pag-iyak ang bata. Samantalang si Wang Bo ay namumot lang parang abo. Naninigas ang katawan. Walang sino man ang nakaasa na ang natutulog na anak ay iiyak sa sandaling ito. Nang itulak ang malaking pinto, nanlamig agad ang puso ng pamilya. Ang mga mandirigma sa labas ay mukhang mabangis. Sa panahong ang lakas ang pinakamataas, sino ang mag-aalala sa buhay ng mahihirap na taga-nayon?
Lahat ay kayang hulaan ng kahihinatnan. Lumuluhod si Wang sa lupa. Mga Ginoo, maawa po kayo. Maliit pa ang bata. Hindi sinasadya na gambling kayo. Ngunit ang hindi inaasahan. Mahinang sinabi ng pinunong mandirigma, ayos lang. Normal lang na umiyak ang bata. Tumayo ka na. Akala ni Wang ay mali ang kanyang narinig. Tumingala siya, at nakita ang mandirigma na inilapag ang malaking taybak sa may pinto. Apelyido ko ay yan. Ang pangalan ko ay Feng. Dumaan lang kami ng aking mga kapatid dito. Maaari ba kaming makahingi ng kaunting tubig? Isa-isa ring nagtanggal ng sandata ang iba. May ngiti na sa kanilang mukha. At tumingin sa pamilya. Hindi nagtagal. Si Yan Feng ay nakaupo na kasama ang pamilya sa isang mesa. Masayang nag-uusap. Naglabas si Wang Bo ng isang pinggang mani. At naglabas pa ng isang tapayan ng alak. Ang makausap ang isang nagsasanay ng martial arts. Ay bagay na hindi man lang naisip ng karaniwang tao kahit sa panaginip. Matapos ang 3 tagay ng alak, pinilit ni Yan Feng na tiisin ang sakit sa sugat sa dibdib at nagtanong. Tungkol sa taong nasa tuktok ng bundok ayon sa alaala ni Wang. Mayroon ngang ganoong babae. Ilang araw na ang nakalipas dumaan siya sa Fengxia Village at umakyat ng bundok. Doon ay may takip ang kanyang mukha. Hindi nakita ang kanyang itsura. Ngunit napakataas ng bundok na iyon. Hindi alam kung kailan nagkaroon ng hagdang bato. Dati ay puro bangin lamang. Nabigla si Yan Feng nang marinig ito. Tahimik na nakapagpagawa ng daan paakyat. Alam naman na matarik ang bundok. Ang mga hagdan paakyat ay gawa lahat sa pinatong-patong na bato. Sino ba ang babaeng iyon? Paano niya nagawa iyon? Bakit siya pumunta rito upang manirahan? May sinabi ba siya noon? Nag-isip sandali si Tita Wang bago nagsalita. Naalala ko bago siya umakyat ay may iniwan siyang salita. Kung may kailangan ay umakyat lang sa bundok. Parang may sumabog sa isip ni Yan Feng. Namuti ang kanyang mukha. Kung may kailangan ay umakyat sa bundok. Malinaw na pahayag iyon. Pinoprotektahan niya ang Fengxia Village. Kinilabutan si Yan Feng. Kung kanina man lang ay nasaktan niya ang sinumang taga-nayon. Iyak na patay na siya ngayon. Sa isip na iyon, tumayo siya at nagbigay galang. Hindi ko alam na may dakilang taong nagpoprotekta sa Fengxia Village. Marami akong pagkukulang. Hinihiling kong magsabi kayo ng mabuti para sa akin sa harap ng diwata. Takabong pawid sa tuktok ng bundok. Sa loob naroon si Ning An. Matapos kumain at magligpit, ibinalik niya ang insenso sa insensaryo ng pangunahing bahay. At bahagyang yumuko bilang paggalang. Pagkatapos ay naghalongkat muli ng mga kahon at kabinet. Nakahanap siya ng 2 set ng damit. Ngunit pareho itong puti, bagaman nagpalit siya ng malinis na damit. At hinugasan at pinatuyo ang maruming damit. Ginugol niya ang buong hapon. Upang halughugin ang buong bakuran. Ngunit sa kasamaang palad bukod sa bahay na ito, 2 set ng damit at isang palayok lang ang mayroon. Sumandal siya sa malaking bato habang sumasakit ang ulo. Ayaw na talaga niyang kainin muli ang matitigas na ligaw na gulay sa hapunan. Pwede bang may dumating na manok para kainin? Pagkabitiw niya ng salita, may narinig na yabag sa hagdang bato sa labas ng pinto. Si Wang Bo at Wang. Maingat na sumisilip sa loob ng bakuran. Sumunod si Wang dali sa likod ni Ginang Wang. May hawak sa bisig na bagay na balot ng makapal na tela. Pagkatapos umakyat ng hinihingal ang 3, napansin nilang bukas ang pintuan ng bakuran. At kaagad nilang nakita, si Ning An na bahagyang nakasandal sa batong upuan. Nakasuot ng puting damit, walang bahid ng dumi, parang isang diwata, magaan ang tindig. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Para bang nakikita ang lahat sa mundo. Sa sandaling ito mahinahong tumingin si Ning An sa 3 sa labas ng pinto. Mukha silang simpleng mga taga-nayon. Ngunit siya ay sobrang mahiyain. Habang mas maraming iniisip, mas lalo siyang walang ekspresyon. Kaya tuluyang nagkamali ng akala ang pamilya ni Wang Bo. Inisip nilang ito ay aura ng isang diwata. Bago pa makareaksyon si Ning An, direktang lumuhad sa harap ng pinto sina Wang Bo at Wang. Lubos na humanga sa kanyang tindig at anyo. Natulala si Ning An.